Sa mundo kung saan akala ng marami, kailangan mong magtapos sa kolehiyo o magkaroon ng malaking kapital para yumaman. May isang lalaki na nagpabago sa pananaw ng lahat. Isang simpleng tindero sa kanto. Walang diploma, walang koneksyon. Pero may isang bagay na mas makapangyarihan sa lahat. Pananampalataya sa sarili at determinasyon na bumangon. Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi tungkol sa paglalakbay ng isang lalaking pinatunayan na kahit sa tinda-tinda lang, maari kang maging milyonaryo. Handa ka na bang ma-inspire? Huwag mong iskip ang kahit isang segundo dahil ang kwentong ito maaring magbago ng buhay mo. Sa mundo kung saan akala ng marami, kailangan mong magtapos sa kolehiyo o magkaroon ng malaking kapital para yumaman. May isang lalaki na nagpabago sa pananaw ng lahat, isang simpleng tindero sa kanto. Walang diploma, walang koneksyon, pero may isang bagay na mas makapangyarihan sa lahat, pananampalataya sa sarili at determinasyon na bumangon. Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi tungkol sa paglalakbay ng isang lalaking pinatunayan na kahit sa tinda-tinda lang, maaari kang maging milyonaryo. Handa ka na bang ma-inspire? Huwag mong iskip ang kahit isang segundo dahil ang kwentong ito maaaring magbago ng buhay mo. Kabanata 2 kinabukasan, sa halip na mamalengke agad, dumaan muna siya sa isang internet, un cafe. Hindi siya marunong gumamit ng computer pero pinakiusapan niya ang batang bantay na tulungan siyang mag-search. Ang itinipe niya, paano magsimula ng maliit na negosyo. Simple, pero doon nagsimula ang pagbabago. Sa mga sumunod na linggo, tuwing hapon ay bumibili siya ng kape sa murang karinderya malapit sa internet cafe at nakikinig sa mga libreng videos sa YouTube tungkol sa negosyo. Pinakikinggan niya ang mga kwento ng ibang taong galing din sa hirap na umasenso. Habang tinitinda pa rin niya ang itlog, gulay at prutas sa umaga, unti-unti niyang binubuo ang ideya sa kanyang isipan. Isang tinda-tindang hindi lang basta kanto, isang mobile tindahan na kayang makipagsabayan. Nagsimula siyang mag-ipon. Mula sa kinikita niyang 300 pesos kada araw, itinatabi niya ang 50 pesos araw-araw. Sa loob ng 6 na buwan, umabot sa 9,000 pesos ang naipon niya. Hindi sapat, pero sapat para makabili ng ikalawang handa bisikleta na may sidecar. Ginawa niyang kariton ng sidecar. Pininturahan niya ito gamit ang mga natirang pintura mula sa ginibaang bahay sa kabilang kalsada. Nilagyan niya ng simpleng tarpaulin na may pangalang kay Rodel lang, presyong pangmasa. Hindi man ito magara may dating, may personalidad. Kabanata 3 maaga pa lang ay gising na si Rodel. Ngayon, iba na ang nararamdaman niya. May halo itong kaba at tuwa. Bitbit ang kanyang bagong ayos na bisikleta sidecar. Pumuwesto siya sa mas mataong lugar sa tabi ng terminal ng jeep. Isang lugar na dati hindi niya mapwestuhan dahil sa mga malalaking tindahan. Pero ngayon, dala-dala niya ang tiwala sa sarili at ang bagong itsura ng kanyang tinda. Unang araw, kakaunti pa rin ang bumili, marahil dahil bago ang kariton. Marahil dahil hindi pa siya kilala sa lugar na iyon. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, nilapitan niya ang mga pasahero sa pila, nagpakilala, nag-alok ng libreng hiwa ng pipino. Ngiting totoo, usap na magaan. Hindi niya alam, pero sa bawat taong tinatabihan niya, sa bawat ngiting inaalay niya, unti-unti niyang pinapaalala sa mga tao kung gaano kahalaga ang simpleng pakikitungo. Pagdating ng ikatlong araw, may ilang pasahero nang tumatawag sa kanya sa pangalan, "Kay Rodel tayo bumili, mabait yan." Mula sa dating 300 pesos, naging 500 tapos 700. At kalaunan ay 1,000 pesos ang kita niya kada araw. Hindi pa milyon. Pero ang pakiramdam niya ay parang nanalo siya sa loto. Gabi-gabi, habang iniinom ang kapeng matamis na may tinapay lang, pinaplano na niya kung paano palalaguin pa ang negosyo.
Nagsimula siyang magtanong sa palengke kung paano makakakuha ng gulay na mas mura kung direkta sa mga magsasaka. Nakipag-ugnayan siya sa kaibigan ng bayaw niya sa Nueva Ecija. At isang umaga, may dumating na maliit na sako ng talong at kamatis mula ron, mas sariwa, mas mura. Doon siya tuluyang humataw. Kabanata of lumipas ang 3 buwan. Si Rodel na ang pinakainaabangan sa terminal. Nagkaroon siya ng 3 bisikleta sidecar na may parehong disenyo. Isa para sa kanyang pamangkin, isa para sa kaibigan niyang si Tonyo at isa para sa kanyang sarili. 3 tinda-tinda, magkakaibang lokasyon, iisang pangalan, kay Rodel lang. Nagulat ang buong barangay nang makita nilang si Rodel na dating nang hihingi ng sukli sa sari-sari store, ngayon ay bumibili na ng bigas sa sako-sakong dami. Pero ang mas kahanga-hanga, hindi siya nagbago, hindi siya nagyabang. Sa halip, tinuruan pa niya ang 2 pang kapitbahay kung paano simulan ang kanilang sariling kariton. Pinahiram niya ng kapital, walang tubo, basta't mangakong sisipagan. Sa panahong iyon, nagsimula siyang pag-usapan sa social media. May isang estudyante ng kolehiyo na sumakay sa jeep at bumili ng saging sa kariton ni Rodel. Napahanga sa kwento, kinuhanan siya ng video at ini-upload sa TikTok. Street vendor na may puso, tinutulungan ng kapwa, hindi inaasahan, nag-viral ito. Sa loob ng 2 araw, umabot ng 1.5 million views. Mula roon, nagsimulang lumapit ang mga vlogger. May mga taong gustong mag-donate. May nagpadala ng karagdagang sidecar. May nag-abot ng solar-powered light para sa gabi. Pero ang pinaka-nakabighani kay Rodel ay hindi ang tulong, kundi ang ideya na mas marami pa siyang matutulungan. Kabanata ay 20 sa isang linggo, dumami ang kariton niya mula 3, naging 7. Sa ilalim ng iisang sistema, isang simpleng business model, tapat, mura at may malasakit, nagpatawag siya ng maliit na meeting sa loob ng kanilang barangay hall. Inanyayahan niya ang lahat ng gustong matuto. Doon niya isinulat sa pisara, "Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula, pero kailangan mong magsimula para maging mayaman." Tinuturuan niya ang mga tao kung paano mag-budget ng puhunan, paano magbenta ng may respeto sa customer, at kung paano magbigay ng serbisyo na hindi lang basta tinda, kundi kwento. Dahil ayon sa kanya, ang bawat paninda ay may kwento. At kung marunong kang ikwento ito, ikaw ay hindi lang nagbebenta, ikaw ay nagbibigay saysay. Kabanata 6 isang gabi, habang naghuhugas ng kamay sa gripo sa labas ng bahay, lumapit sa kanya ang anak niyang si Joshua. "Tay, pwede na po ba akong bumili ng sapatos para sa PE?" Yung hindi na po butas. Napahinto si Rodel. Biglang bumalik sa isip niya ang araw na pinilit niyang tahiin ang sirang sapatos ng anak gamit ang sinulid na pantapal ng kulambo. Ngayon, hindi na niya kailangan magpalusot. "Oo, anak. Bukas, tayo sa palengke. Ikaw ang pipili." Hindi kayang tapatan ng kahit anong pera ang ngiti ng anak niya nang marinig iyon. Sa simpleng sapatos, nakita niya ang resulta ng sipag, tiyaga at paninindigan. Ngunit hindi roon nagtapos ang kwento. Makaraan ng ilang buwan, may dumating na sulat mula sa isang foundation na nakapanood ng viral video niya. Inimbitahan siya bilang tagapagsalita sa isang seminar tungkol sa micro-entrepreneurship. Si Rodel, na dating hindi marunong gumamit ng computer, ngayon ay nakatayo sa entablado, nagkukwento sa harap ng higit 100 tao. "Wala akong masteral, wala akong diploma. Pero may natutunan ako sa araw-araw na pakikipaglaban sa buhay. Huwag mong maliitin ang maliit, kasi ang maliit, kapag minahal mo, lalaki rin, gaya ng pangarap. Umuulan ng palakpakan, may mga umiyak, may mga tumayo para yumakap sa kanya pagkatapos ng event. Para sa karamihan siya ay simpleng tindero, pero sa gabing yon siya ay simbolo ng pag-asa.
Kabanata Syodio ng dating maliit na negosyo ngayon ay lumawak pa. Sa tulong ng mga estudyanteng tumulong sa kanya sa tech side, nagkaroon siya ng simpleng app na tinawag nilang Tinda Tayo, isang online directory ng mga ambulanteng vendor gaya niya para madaling makita ng mga customer. Sa app, makikita kung saan nakapwesto ang bawat tindero, anong oras sila bukas, at kung anong produkto ang inaalok. Lumikha siya ng grupo na tinawag na Sindikato ng Sipag, hindi upang mangikil, kundi upang magsama-sama ang mga maliliit na negosyanteng gaya niya at magsuportahan. Dahil sa inisyatibong iyon, siya'y binigyan ng parangal ng isang universidad bilang namumukod-tanging pinuno ng komunidad. Hindi niya alam kung paano tumanggap ng tropeo. Takot siyang mabasag ito sa pag-uwi. Pero tinanggap niya ito hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng mga tindero na tinawag na walang mararating. Doon niya naisip, ang yaman ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa dami ng taong natulungan mong umangat. Pero sa totoo lang, kumikita na siya ngayon ng humigit kumulang o 20,000 pesos kada buwan. May sarili na siyang delivery van, may mini warehouse na imbakan ng produkto at ang dating kariton ay nasa bakuran pa rin bilang paalala kung saan siya nagsimula. Kabanata 8, dumating din ang panahon ng pagsubok. Isang gabi, may bagyong dumaan. Nasira ang mini warehouse. Nalubog sa tubig ang karamihan ng paninda, isa sa mga kariton, inanod. At ang cellphone niya gamit para sa negosyo ay nadisgrasya rin. Tumigil ang operasyon ng ilang araw. Ang ilan sa mga kasamahan niya ay natakot at tumatras. Si Rodel umiyak. Oo, umiyak siya. Hindi sa harap ng iba kundi sa loob ng banyo tahimik habang hawak ang putol na kahoy ng sidecar. Pero pagkatapos ng iyak, bumangon siya. Kinaumagahan, wala pa ring kuryente pero naroon siya sa kanto. Tinda-tinda pa rin. Wala. Nupang delivery. Pero may kamatis at talong. At higit sa lahat, may tiwala. Isang linggo matapos ang bagyo, isa-isang bumalik ang mga kasamahan niya at mas matatag sila ngayon, mas determinado. Kabanata 9, habang lumalawak ang kaniyang negosyo, may isang desisyon siyang matagal nang iniisip. Dapat na ba siyang kumuha ng mas malaking loan upang gawing full-scale grocery ang kanilang operasyon? Ngunit sa halip, pinili niyang panatilihing simple. Hindi siya kumuha ng malaking utang. Ang puhunan ay pinalaki unti-unti, organic. Ayaw niyang mawala ang ugnayan sa mga customer. Ayaw niyang maging malayo sa tunay na dahilan ng lahat, ang tinda-tinda na may puso. Gumawa siya ng scholarship fund na para sa anak ng mga vendor. At ang kanyang panganay, nasa kolehiyo na, kumukuha ng kursong entrepreneurship. Bakit yan ang napili mong kurso, anak? Tanong ni Rodel isang gabi. Gusto ko pong tulungan ang ibang batang gaya ko dati na ang tingin sa sarili ay walang pag-asa. Gusto kong ituloy ang sinimulan nyo. Doon tumulo ang luha ni Rodel, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa tuwa. Kabanata pagkalipas ng 5 taon, may isang dokumentaryong ginawa tungkol sa kanya. Isang production company mula sa Singapore ang dumayo pa upang ilahad ang kanyang kwento. Sa huling eksena ng pelikula, makikita si Rodel na nakaupo sa tabi ng kanyang lumang kariton, pinipinturahan ito ng bagong kulay. May mga batang nakatingin sa kanya habang binabalikan niya ang nakaraan. Saan po kayo nagsimulang yumaman, Mang Rodel? Tanong ng isa, napangiti siya. Dito, sa aspalto, sa araw-araw na pagbati ng magandang umaga po. Sa bawat sukli na nilagyan ko ng salamat. Dito ako nagsimulang maniwala na ang tinda-tinda ay hindi lang kabuhayan. Isa itong misyon. At sa huling shot ng kamera, makikitang nakasulat sa bagong pintura ng kariton. Dati akong walang-wala. Ngayon hindi na ako nag-iisa.